Nawat reveals why Emmett Tiglao won Gotcha Bell. จริงๆแล้วอะรองหนึ่งสามารถเป็นที่หนึ่งได้เลยสิ่งที่เราขาดนิดเดียวคือภาษาไงครับนะฮะเราก็พูดตรงๆเราก็บอกน้องว่าพอตัดสินเสร็จเราชนะไม่ได้นะ เพราะว่าเรายังสื่อสารได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยคนสื่อสารดีกว่า เพื่อเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ MTI ในการเดินทางซึ่งมันสะดวกกว่านี่เองครับ ready to work นะฮะเรายังไม่พร้อมเท่านั้นเอง So mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig itong very controversial na naman ngayon na naging speech or pahayag ni Nawat Echavarriaga kasama itong mga Thai beauty queens na kung saan ay sinasabi niya dito sa kanyang speech na yung pagkapanalo di umano ni Gotcha Bell, yung first runner-up sa Miss Grand International 2025 ay supposed to be siya yung mananalo kung maganda lang or maayos lang makipag-communicate yung first runner-up na si Gotcha Bell. So, pinili daw nila na maging winner itong si Emma Tiglao dahil daw sa kanyang comm skills. So, bibigyan natin ito ng ating reaksyon at ng ating opinion kung ano ba yung ating masasabi dito sa naging pahayag ni Mr. Nawat na lumamang lang daw itong si Emma Tiglao sa comm skills kung kaya siya daw ang kinurunahan bilang Miss Grand International 2025. So ayon dito sa comment ng ating mga netizen ay total package daw ang nagpanalo dito kay Emma Tiglao at hindi lang daw yung kanyang galing sa pananalita kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman na isang host at isang anchor itong si Emma Tiglao dito sa kanyang station sa Net 25, di ba? Before siya sumabak dito sa Miss Grand International 2025 at nasubaybayan natin yung kanyang journey kung paano siya sinuportahan ng ating mga kababayan, paano karami yung sumuporta mo, especially doon sa page ng Miss Grand International na umabot pa nga ng million yung nag-react dito doon sa kanyang photos, sa kanyang mga videos dito sa kailang platform. So kasi ang sabi ni diba ni Nawat dati na naghahanap sila ng popular na contestant dito sa Miss Grand International. So ang sabi naman ng ibang mga netizen kung pagalingan lang daw sa comm skills ay dapat yung si Gana daw ang ipanalo ng MGI organization. So meron namang ibang sabi medyo bias daw ito kay Emma kasi medyo masakit. Wala nga daw masyadong ganap itong si Emma dito sa MGI organization at kinupkup lang siya ng mga brand dito sa Pilipinas para magkaroon siya ng ganap, which in fact pumunta siya sa Paris nitong mga nakarang araw and then nagpunta rin siya doon sa Milan Fashion Show. So kung wala daw yung mga Pinoy na mga designer, fashion designer ay baka wala daw travel itong si Emma Tiglao sa iba't ibang mga bansa. So yun yung mga sentimiento mga kapolitika at opinion ng ating mga netizen dito sa social media. Mas maganda pa daw yung si Chelsea Fernandez dahil kahit hindi pa ganoon kasikat o kakilala itong Miss Cosmo ay meron pa daw silang mga cause, meron silang mga advocacies at araw-araw daw may ganap itong si Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo organization. So base sa personality ni Nawat mga kapolitika, talagang pag siya talaga yung magsalita every time na may mga binubuksan siyang mga issue ay very controversial yung kanyang mga sinasabi. So dito naman sa kanyang naging pahayag kay Emma Tiglao is sa tingin ko wala naman siyang ganoon ka-impact para sa akin, pero sa personality minsan sa ibang tao is na misinterpret siya or na misunderstood. So yun yung rin sa kanya, yun rin yung disadvantage dito kay Mr. Nawat. So in my own opinion naman, base dito sa kanyang naging pahayag, I believe na hindi lang dahil sa magaling sa comm skills itong si Emma Tiglao, but the fact na talagang napakarami yung sumuporta sa kanya na ating mga kabayan at even yung mga taga Thailand ay nakuha ni Emma Tiglao yung kiliti ng mga taga Thailand. So obviously is yun ang nakapagpapanalo sa kanya at yung kanyang naging performance dito sa Miss Grand International 2025. So hinikayat kasi siguro ni Nawat, hinikayat niya yung mga Thai beauty queens na kinakailangan kung gusto nila na maging total package sila at mapansin sila sa international beauty pageant ay kinakailangan rin nila na mag-aral sila ng lingwaheng Ingles. So hindi lang puro performance kasi itong si Gotcha Bell kasi yung personality niya mga kapolitika is kayang sakyan yung attitude or yung behavior ni Mr. Nawat. Kung kaya gustong-gusto siya
ninawat dito sa Miss Grand International. Pero yung kahinaan niya nga kasi, inamin naman ni Gatchabel na mahina siya sa Ingles. So, ang sabi naman dito, wala namang issue itong sa Emma Tiglao at si Gatchabel. Itong naging pahayag ay kay Nawat lang mismo. Okay, so yun po yung aking interpretation dito sa kanyang sinabi. So, yung the way magsalita rin kasi si Nawat ay minsan nakakasakit siya. Pero doon sa mga nakilala kay Nawat ay normal na lang itong mga ganitong pahayag dahil ganito nga talaga ang kanyang personality at ganito mag-express ng kanyang saloobin itong si Nawat. Okay, so yun ang aking maging opinion at ang aking mag-reaction mga kapolitika. So again, nakapagpanalo po kay Emma Tiglao ay hindi lang po yung kanyang galing sa communication skills, the fact na isa siyang host at anchor, kundi yung overall na performance niya doon sa Thailand at the same time yung support galing sa mga kababayan niyang Pilipino na milyon-milyon ang sumuporta sa kanyang laban sa Miss Grand International 2025 at yung sinabi doon ni Nawat sa mga Thai beauty queens, I believe na para lang mainganyo na dapat mag-aral sila ng wikang Ingles para makapag-communicate sila sa iba't ibang mga bansa. Okay? So yun mga kapolitika at in fact ngayon doon sa mga nagsabi na wala daw travel itong sa Emma Tiglao ay meron na po siyang schedule. Hindi ko lang maintindihan mga kapolitika kung ano ito kasi nasa ibang lingwahe, but magkaroon na daw si Emma Tiglao ng world tour base dito sa schedule na nakita natin sa social media. Okay, so yun po ang pinaka-latest na update. Ano po ang inyong masasabi mga kapolitika dito sa naging pahayag ni Mr. Nawat kung kayong tatanungin, nanalo daw itong sa Emma Tiglao dahil sa kanyang magaling siya sa communication skills. Kayo po ba ay agree? Or kayo ba ay sumasang-ayon doon sa pagkapanalo niya base sa kanyang performance at yung suporta ng mga Pilipino? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ako. Pero promise, hindi ko to hiningi talaga ha. Nagigilty ako kasi naggastos kayo ng malaki. Pero grateful ako. Di ko lang paano ma-explain. Ito-chat GPT na lang natin. Thank you, Official Mushi! Lumindol? Hi, Yan! Thank you! Saan Lumindol? Invite Joy. Ay, naka-live si Joy. Naiya naman ako. Erica, Shang, thank you. Camilla, thank you. Hi, Jane. Hi, Pearl, thank you. Anong ginagawa ni Jusa? Mag-end na rin ako. Naiya ako eh. Hoy, Day! Hoy, ipagdasal naman natin ng mga, hindi lang OFW, pero syempre ipagdasal din natin yung mga naapektuhan ngayon ng war. Si Juday, yung best friend ko, nasa Qatar siya. Tapos madami din akong friends na nasa Dubai. Na-cancel na yung flight niya. Hindi siya nakauwi. Speak English, please. Tsaka, pagod na. Freeze, thank you, Julian. Thank you. Antoinette. Hi, Chang. Frieza, thank you. Wait lang, ano mo nang kanta? Krisha. Buko? Bakit buko? Malakas? Pahinaan ko? Pahinaan ko ha? Lakasan? Lakasan. Pahinaan ulit? Hoy, high school! Ano ba to? May naalala ko sa kantang yan.
ng asyete sa dating tagpuan. Buo ang araw ko. Mga himig mo, hindi ko man alam kung nasan ka. Wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magdamag dahil ikaw ko. Pang LDR. Kung inaakala... Ay, hindi pala to yun. Yung pang LDR, yung isa yun, di ba? Magkabilang mundo? Itaga mo sa bato. Tumaan man ang maraming Pasko. Kahit na nabot ang sahig. Kahit na di mo na ako bilis. Teka lang. Tahanan? Sino ba yun si Manu? Cover lang to? Tahanan. El Manu? El Manu? Thank you po, Angie. May ads, pasensya na. Kainaan ko lang konti kay baka tulog na siya. Yoli. Uy, nagluto si Yoli. Ang sarap. Pasta, tapos sausage, tapos broccoli. Hindi ko to alam. Pakinggan ko lang ah. Hindi mo na ako magsalita. Lumakas ba? Parang hindi naman lumakas. Kulob yung speaker, pero naririnig nyo? Rest 555 kung ano.
Narinig ko na to! Ah! Nakakainis! Ito pala yun. Lubot. Kaya pala, kainis. Si Mom, naalala ko sa kantang to. Ang galing, no? Ang galing ng kanta. May tawag doon eh. Nakalimutan ko lang yung specific na tawag. Pero parang, kapag may naririnig kang kanta, meron kang specific na someone or something na aalala because of that song. May tawag doon eh. O di kaya kapag may naaamoy ka, tapos may naaalala ka, may tawag sa ganun eh. Ano ang tawag? Search nyo naman. Hindi siya nostalgic. Char, thank you. Char pala, thank you. Nostalgia? Hindi. May ibang term. Deja vu? Hindi. May specific term. Parang, kapag for example, eto, pinatugtog mo siya, may naalala ka na pangyayari, may naalala kang someone. Parang pumangit. Kanina maganda, ngayon parang hindi na maganda. Reminder, hindi. Reminiscing, hindi po, hindi. Meron talaga, promise. May tawag doon sa, may term. Pag may naalala ko, for example, may amoy. Ala, amoy clinic, naalala ko si ganito. Ay, amoy ano. Amoy imbor. Naalala mo yung mga kalaga, no? Association? Hindi. Hanapin ko. Tapos live ako ulit. Patayin ko muna. Tapos balik na lang ako. Try ko hanapin yung picture ko ng Jejemon ako. Na gantong-ganto yung itsura. Meron talaga. Sana andito pa. Tatry ko hanapin na. Pero sige, kwentuhan muna tayo bago ko mahanap. Antoinette, Erica, thank you. Flashback. Hindi. Sentimentality. Hindi. Ay, ganito na lang. Hindi ako mag-e-end ng live hanggang di nyo yan na sensory trigger. Relapse. Hindi siya luksong. Emotional trigger. Hyper, muscle memory. Memento. Nostalgia. TV. Remember. Remember me. Wait lang. Hindi ko kasi tong pautot ng Instagram ay Messenger, yung nawawala yung conversation dati. Ba't ganun? Wala na, di ko na tumahanap. Alam ko kasi nasa Messenger yun ng pinsan ko eh. Picture ko yun na naka-jersey ako, naka-cap, tas shorts. Tapos nasend yun ng pinsan ko yung nasa Messenger. Ba't ganun? Kasi wala, hindi mo na makita. Nakaano na siya. Wala na. Sad. Pero yun ang nostalgia, hindi eh. Vietnam. Ba't nasali yung Vietnam?
Factory reset, recall. Throwback. Ayaan nyo na yun. Kahit ako, di ko rin matandaan kung ano tawag. Baka tama na kayo. Baka meron nang nakasagot dyan. Hindi ko lang. Tagalog, English. 3 words, 3 syllables. Wala na, hindi ko na rin matandaan. Baka nga nasagot nyo na. Meron akong ano. Hindi ko talaga hindi ko rin matandaan kung ano tawag. Tinga. Tinga daw. Ayaan nyo na yun. O sige, anong next topic natin? Pa-end na ako. Siyempre, kailangan ko rin maglinis. Tignan nyo. Tsaka ayusin na natin yung makeup. Ano natin. Sayang naman. Kasi pakulo ng messenger eh. Yung nawawala yung dati yung conversation. Bakit ganun? Tsaka ang hirap na rin mag-stock ngayon. Iba na yung iba na ang